Sir, excuse me, question. Interview already, Jay. Ito nag-interview already, Jay. Sir, alam nyo naman, nag-interview tayo ng mga business owners, successful people sa buong Pilipinas. Baka pwede naman kayo yung interview namin dito sa channel namin. Ayoko. Joke lang, no choice. Sige, go. Para po sa mga hindi nakakalam, sino po tayo and ano po yung industry natin? Ako nga pala si Doggy and ang industry ko is kupalan sa Facebook. Joke lang. Influencer slash business owner. Tsaka gaming industry, di ba? Yes po. Kailan po natin nakuha yung first million natin? First million kaya wala bang 100k muna? Joke lang. Sige, go. 26 years old. Nasa Belgium ako. Nag-work pa ako as a store manager sa Bershka. Sahod ko noon is around 2,600 euro. So tanggalin na natin yung 600 euro sa rent, tapos 500 euro sa gastos. So may 1,500 ako for a year and a half. Doon ko nakuha yung first 7 digits. So 9 to 5 job. Grabe yun, sir. OFW pala tayo. Yes, pero bakit po natin iniwan yung buhay natin sa OFW? Maganda naman po yung kinikita natin doon eh. Pero bakit po natin iniwan yun tapos bumalik tayo dito sa Pilipinas para mag-gaming? 2012 nag-stream na ako League of Legends. So at that point parang wala pa akong kinikita sa streaming, and then Mobile Legends came in. Nag-stream ako Mobile Legends sa Facebook. Nakipag-meeting sa akin sa Facebook, and then they gave me my first 14,000 USD monthly salary. In 2 months doon ko na nakukuha yung 7 digits. Nung umuwi ako ng Pinas around 2018, sinabayan ko na yung YouTube. Tapos yun na, magic happened. Tuloy-tuloy na. Yes. Grabe yun, sir. No? So habang nandun pala tayo sa ibang bansa, doon na tayo nag-stream. Yes po, opo. Pero boss, di isa po tayo sa mga nauna sa gaming industry, no? May mga nag-doubt ba sa atin habang pinapasok natin tong industry na to? Kasi dati medyo old-fashioned pa eh, no? Yes, basically lahat nag-doubt. Pati Airmas ko sinasabi sa akin, wala kang kikitain dyan, kakalago mo ng game na yan. Tapos nung pumasok sa bangko yung first 14,000 USD sa bangko ko sa Belgium, pinakita ko sa Airmats ko, and then di siya niniwala, and then nag-hit na ng 50k euro yung sa bangko ko. Yun na, una kong binili yung electric fan na walang fan, which is yung sa Dyson. So, nung nakita na yun na Airmats ko, di pa rin siya makapaniwala. Tapos sabi ko, uwi na ako ng Pinas, doon ko na ipipursue to. Make more opportunity to myself and people surrounding me. And lahat sila ayaw. Basically, ayaw na umuwi akong Pinas. Pero ano yung mindset natin at that time para maitawid yung mga doubts na yun sa atin? Lahat yung kasama ko. Kasi kasama ko nun si Mav, si Sinakil, ako, si Weg. Nagplano kami. So, kinapa namin yung Philippines for the first 3 months. Ano ba yung niche ng Philippines market? Ano yung gusto nila sa social media? Dapat pagka maglalabas ako ng video, boom kagad. So, una ko pinakita, sahod ko sa YouTube, and then next, bumili kagad ako ng sports car. Sabi yun, sir. Bumili agad kayo ng sports car. Pero ang ganda nun, sir, no? Kasi pinakita natin sa ibang tao na kaya natin itagustong industry na to, no? Kahit walang naniniwala sa atin. Ayun yung mahirap kasi at that time, yung social media, hindi mo maintindihan kung kumikita ba talaga yung tao eh. And then at that point, parang sinabi ko na, papakita ko saan lang kumikita talaga. May structure, in the same time, roller coaster, but pag sinamahan mo ng sipag, bubunga. Yun, totoo yun, no? It's any other job talaga, no? Or kahit anong paghabol na dream natin, kasama yan, no? Pero kayo po ba, Boss D, marirecommend nyo po ba ang gaming sa mga kabataan ngayon as a career path? 50-50. Kasi, for example, may mga bata na sinusugal nila yung buhay nila sa esports industry or gaming. Ang problema kasi nun, sabihin natin na, for example, kahit na anong game, tapos na yung career mo doon, 26 years old ka na, wala ka natapos, in the end of the day, bagsak mo, grab driver ka. And I mean, no offense, but kaya kailangan pa rin makuha yung diploma. Pag pinag-usapan nga natin, di ba, diploma o diskarte. Kung madiskarte ka, alam mo importante yung diploma. Kung may diploma ka na, sasama mo na lang diskarte. Tama yun, boss, no? It's better to have both talaga, di ba? Lalong-lalo na kapag gusto talaga natin tumagos dun sa industry na gusto natin, no? Kailangan din natin ng pag-aaral para hindi tayo maloko din, di ba? Ilang beses na, ako na-scam eh. Ang daming beses na, but, you know, shit happens, you learn. Walang talo talaga, is either you win or you learn, so, ayun lang. Pero boss, titanong ko lang, ano po yung ugali na natutunan natin sa pag-gaming na nadala natin sa totoong buhay? Punctuality. Ayun talaga yung pinaka-importante. Kasi madaming tao na hindi punctual. When I say punctual, laging late. Bukas na lang. Next time na lang. Sa amin kasi nung ginawa ko yun, nag-daily vlog ako eh. Walang bukas. Today is today. Pagkagising, content na kagad. Laban na, larga na. Lalo-lalo na dito sa bansa natin, may tinatawag tayo na Filipino time, di ba? Katulad ngayon, late ako sa event namin. But still, you know, nandito ako. At traffic lang. Joke. Late talaga. Natay kasi ako bago. Pero maiba lang tayo, Boss D. Nagpagawa po tayo ng ospital sa Pangasinan. Normal tayong mamamayan, hindi tayo government or politics. Pero ano po yung mindset na meron tayo kaya ginawa natin to? Wala, yung ate ko kasi nasa medicine field. Nalukan niya ako kasi madami kami. Shareholder ako dun eh. Doubtful ako dun. Ang laki ng hinihingi. So parang, shit, okay. You know what? Sige, bigay ako ng pera. Ate ko naman mag-aasikaso nun eh. Ako bumili ng shares. Yung ate ko ilalagay ko sa board member. Yan, may alam ka sa medicine field. Ayoko mangialam kasi pag di mo alam, is better to inform
yourself first bago ka mangyalam. Since wala akong knowledge sa medical field, ate ko talaga ilalagay ko doon, ilalarga ko. So yun boss, no, lalo-lalo na buhay yung pinag-uusapan natin doon sa ospital. Pero boss, ang dami nagsasabi na si Boss Dogs daw ang pinakamagaling na mentor pagdating sa gaming industry. Pero tanong ko lang boss, meron po ba tayong mentor din? Yes. Shout kay Boss Jake, Boss Rigel. Way back 2023, tol, sinabi niya sa akin kung saan ako mag-invest. Tapos nag-open ako ng business, agency, tapos kasama ko nun si Jeff. And then yung first year namin, rough road eh. Nung 2023, nung pumasok yung 2024, wala na, 10K na lang yung laman ng bangko ko. Tapos nag-uusap kami ni AJ, ba gusto ko nang ibenta yung bahay sa Pangasinan, lahat. But then pumasok yung dividendo. So sabi ko, oh, okay, may money dito, may pangalan ako. Capitalize that gain. Nag-online selling ako, 10K ko doon. Tapos nakita ko na talagang bumibenta. Umabot kami ng in 3 hours live, 10 million sales. Nerso ko yun, kumuha ako ng influencer, biniyadan ko kasi kailangan niya mag-function na wala ako. Nag-function siya na wala na ako, may agency pa ako, tapos ibang business. Nag-focus ako doon, and magic happened, man. Like, isipin mo, sikat ako noon, tapos 10K na lang naman ng bangko ko. Nag-hesitate na kami ni AJ, nung asawa ko. Yun yung struggle namin. Parang sinisisi ko sarili ko kasi nagkaanak ako noon. Sabi ko, shit, pangit na kinabukasan ng anak ko. But then, pumuso kami ng asawa ko. Kinuha lang natin yung advice niya and isinapuso natin. Hindi man siya palagi sinasabi, dogs, invest on lupa, house, watches na hindi nagdi-depreciate yung value. Doon ako nakafocus lahat. Last question na lang po, Boss D. If you and me die tomorrow, ano po yung advice or prinsipyo na pwede nyo ibigay sa mga kabataan ngayon? Ang hirap magbigay kasi lahat tayo may pinagdadaanan. But then, ang masabi ko, majority of the CEO right now is 50 years old and above. If bata ka pa, wag mong isipin kaagad na yumaman. Hindi pumapasok yung pera ng in 6 months, in a year. It take time to build. Wag kang maniwala sa mga tao na nakahawak ng 100K or 6 digits or 7 digits. Kasi ako umawak na ako ng 9 digits, men eh. It take time to build it. So wag kang maniniwala sa mga nagsabi sa'yo sa Facebook, sa TikTok na, tignan mo ako, may ganito, may ganyan. Men, promise. Maniwala ka sa sarili mo. Enjoy yourself on building that. Sa simula talaga, minsan lugi. Pusuan mo lang. Paminsan yung social media pa yung nakakapagpa-pressure sa atin, di ba? Yes. Kasi ngayon yung mga bata, 21 years old na ako, siya may Lambo. At 35 years old, nagka-Lambo ko. Hindi ko sinabing it's too late. May mga tao na sinasamahan ng tsamba. Hindi mo malalabanan yon. Josh Moika! Kaka-interview lang natin. It take him time to build kangkong chips. Ang dami niyang failure to achieve that. It takes him years. Sinimulan niya na maaga, ilang taon na siya ngayon, hindi naman yung madali. It's not, sige, larga na to, bibenta na yan. Larga to, pag-isipan natin, ano yung process, lahat-lahat. Tama yun, boss, no? Kaya nga tinawag na investment kasi it takes time talaga, no? Tapos tignan mo ngayon si Josh Moika, 60K na sa mga bar. Di ba? Alak lang. Hindi, joke lang. Pero hindi. Biggest example si Josh Moika kasi nagsimula siyang super bata. Ang dami niyang failure kasi nakausap ko na siya. Dogs, ang hirap na nagsisimula ako pero pinusuan ko. Sabi ko, kahit din ako to, like 2023, 10K na lang naman ng bangko ko. Then look now, at 2026, nabili ko na yung agent, isa sa pinakamalaking agency sa Pilipinas, investment full, may Lambo, ano pa hihingin mo? Like, hindi ko pinagyayabang yun, but then, natuto ako sa mga mali. It doesn't matter kung gano'n tayo katanda mag-start, di ba? Ang importante, may kanya-kanya tayong timeline. Makukuha rin natin yun, di ba? You have a wonderful advice, Boss Dog, so thank you so much for your time. Pag may Lambo ka na, FU car na yun. Yo! Pleasure to meet you, boss. Thank you so much.